Scars POV. Muli naman akong napaupo sa sofa at tumagalpak ng tawa sa sinabi niya. Grabe din palang kakornihan nito Nathan. Wala rin siyang pinagkaiba dun sa lalaking pumipick up line kanina sa bar. Tumabi naman siya ng upo sa akin. Dahan-dahan ka naman sa pagtawa. Di naman masyadong halata na gusto mo na mag-asawa. Bumira na naman ang kakornihan. Di tuloy maubos ang tawa ko. Shut up Nathan. Kakabagan ako sa kakornihan mo eh. Kinuha ko ang bote ng beer ko na nakalagay sa coffee table at tumungga. Corny daw pero kung makatawa ka, wagas. Kung sa bagay, kung wagas din doon tumawang isang babae sa joke ng lalaki, ibig sabihin wagas din daw ang bibigay ng pagmamahal nito sa kanya. Naibog ako ng bahagya ang beer na iniinom ko dahil natawa na naman ako. Iba din ang trip ng lalaking to eh. May nalalaman pa siyang wagas, baka wagas sa kakornihan. Ngayon ko lang narinig ang gawa-gawa niyang kasabihan. Ayan tuloy. Ikaw kasi, kita mong nainom ako, pahinging tissue. May kinuha siya sa bulsa ng likod ng pantalon niya. Wala akong tissue pero ito na lang ipunas mo. Inabot niya sa akin ng panyo na color brown. Wow, para nakakaya namang ipang punas to. Dahil ang ganda ng pagkakatope, tila mo pinlansya. Are you sure? Ang tanong ko pa. Gusto mo sa'yo na? Ang sagot niya. Ayoko nga, dagdag labahin pa to eh. Ang sabi ko habang pinupunasan ko ang paligid ng labi ko. Bigla naman niyang inagaw yung panyo sa kamay ko at siya na nagpunas. Ano na namang pakuluyan Nathan? Mukhang itilitodo mo ng lahat ngayon ah. Biro ko sa kanya. Di naman. Gusto lang talaga kitang chancingan. Ang sabi niya pagkatapos niya akong punasan. Ang tindi rin talaga. Kung natungga siguro ko ng beer ngayon malamang diretso na naman sa mukha niya. Dahil natawa na naman ako sa kakornihan niya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko eh. Bakit ako tawa ng tawa? Malamang tipsy na. Kailangan ko nang uminom ng maraming tubig para hindi ako magka-hangover bukas. Kaya tumayo ako. Pumunta ako sa may kitchen area niya at ako na mismong kumuha ng tubig na may inom ko. Sumunod naman siya sa akin. Nainom ko na ngayon ng tubig habang siya naman nakabantay sa akin. Naubos ko ang isang baso ng tubig tapos nagsalin pa ako ng isa at inubos ko ulit ang laman ng baso at nang matapos, nilapag ko na ang baso sa may counter. Grabe ka, binabantayan mo talaga ako. Anong akala mo may nanakawin ako dito no? Ang sita ko naman sa kanya dahil kakatawa lang, pati pag inom ko ng tubig pinapanood niya pa. Umiling naman siya at bahagyang tumawa. Naglakad naman ako pabalik sa sala at napatigil ako sa tapat ng console table. Bigla kong naalalang nari last time na nagkandabasag ang mga nasa ibabaw nito. At hindi ako nananaginip ng time na yun dahil wala kang laman or nakadisplay sa ibabaw nito ngayon. Bigla ko naman naramdaman na bigla niya akong niyakap mula sa likuran ko at hinayaan ko lang siya dahil simple lang ang sarap sa pakiramdam. Kaya pumapayag ako. Nilapit niya ang labi niya sa may tenga ko. Gusto mo ba iupo ulit kita dyan? He whispered. Shit, I think nawet ako sa sinabi niya. Bigla niya akong pinaharap sa kanya at sinunggaban ako ng isang mapusok na halik. Hanggang mapaatras ako at mapatigal dahil sa likod na nasa console table. At sa isang iglap na ipo niya na nga ako sa ibabaw nito at nangyari yon habang magkalapat ang aming mga labi. Nalalasahan ko ang alak sa mga labi namin na mas lalo pang nagdaragdag ng init. Hiniwalay niya ang labi niya at agad niyang sinimula ng paghuhubad sa akin. Parang nangyari na to. Ano to? Rewind? Ang sabi ko sa kanya pagkatanggal niya sa jacket ko. Kumunot naman ang noon niya sa sinabi ko at tinitigan ako. Mali ba yung sinabi ko? Parang nawala siya sa mood pero maya-may binigyan naman niya ako ng kakaibang ngisi. Napatili ako nang bigla niya akong binuhat pa bridal style. Shit! First time na may bumuhat sa akin ng ganito. Ang akala ko dadalhan niya ako sa kama dahil pumasok kami sa kwarto niya pero hindi. Dilala niya ako sa loob ng banyo niya at doon niya ako ibinaba. Nathan, dito talaga? Ang tanong ko sa kanya na may pagtataka habang siya naman busy sa pagtatanggal ng kasuotan ko. Ayoko ng rewind. Ayoko maulit yung last time dahil sobrang bitin ako nun. 5 minutes lang allotted time na binigay mo sa akin so iibahin natin ngayon. Mauuna yung shower na hindi natin nagawa dahil nagmamadali kang umalis and besides, promise mo to so eto na. Okay, oo nga sinabi ko ngayon sa kanya pero it's a lie. Hindi ko naman akalaing mauulit pa to eh. Pero since nandito na, sige na, panindigan ko na lang. Akalain mo yon natupad ko yung pangako ng walang effort hanggang sa tuluyan naming natanggal ang lahat ng saplot ko sa katawan. At siya naman nagmadaling magtanggal ng damit niya.
Tulungan ko sana siya pero baka lalong mas matagalan. Tsaka no need na talaga siyang tulungan. At ang bilis ng kamay niya. Nagawi naman ng pamangkin ko sa may bathtub niya. Shocks! Gustong gusto ko nagbababad sa ganyan. Nakakaranas na ako makapag-bathtub kapag nakakapag-hotel kami sa may misyon. Wala kasing ganyan sa inuupahan naming apartment ni Marco eh. Tara, magbabad tayo sa bathtub. Ang sambit niya. He opens the faucet to fill the bathtub at nilagyan ng liquid soap. Siya ang naunang lumusong, nasinundan ko naman. Tumalikod ako sa kanya at sabay kaming nakaupo. Nakasandal ang likod niya sa dulo ng tub habang ang likod ko naman nakasandal sa dibdib niya. Tinulak niya ako ng higa doon sa may kama niya at agad niya akong pinaibabawan. Ang akala ko tapos na kami pagkatapos ng hot encounter namin sa shower kanina ay hindi pa pala. Hindi ka pa ba pagod? Ang sabi ko sa kanya in between our kisses. Magkalapat pa rin ang aming mga labi hanggang sa inilayo niya ang labi niya sa labi ko at hinalik-halikan ng pangako. Pisngi ko hanggang papunta sa may tenga ko at bumulong. I wanna ride you. Nathan's POV. Inangat niya ang katawan niya at giniyan niya ako patagilid hanggang mapahiga na ako. At siya na ngayon na nasa ibabaw ko. Umiling-iling ako and in one swift move, muling nabaliktad naman. Siya naman ngayon ang nasa ilalim ko. Ayaw mo. Kita ko ang pagkadismaya sa mukha niya. You can do that next time? Tumawa naman siya ng bahagya. What makes you think na mauulit pa to? Oh, definitely talagang mauulit to dahil mamarkahan ko ang buong katawan niya ngayong gabi. I'm gonna make sure na hindi niya ako makakalimutan. Kagaya nga na sinabi ko kanina, tonight is not about me. It is about her. It is about her pleasure. Di ko na siya sinagot pa sa tanong niya cause I'm gonna show her. Muli kong nilapat ang labi ko sa labi niya and I'm glad na gumaganti rin naman siya ng halik sa akin hanggang sa hiniwalay ko ang labi ko sa kanya at pinalibutan ng halik ang maganda niyang mukha. Hanggang bumaba ang halik ko sa kanyang leeg. Hindi lang bumunting halik ang ginagawa ko. What a night to remember! Supposed to be si Scar ang dapat makaranas nito pero mukhang hindi ko rin yata malilimutan ang mga nangyari sa pagitan namin kagabi. Nagkaroon din ako ng girlfriend before pero ibang-iba ang lakas ko. Ngayon, talagang binawian ko siya sa 5 minutes niya na nakaraan. Sa tansya parang 5 hours or more yatang inabot bago kami tumigil. Dahil inabot kami na madaling araw bago nagpa siyang matulog na. And come to think, hindi ko pa siya girlfriend ganito na ako. Paano pa kaya ako nagkaroon kami ng label? Nakatulog lang ako saglit pero agad din akong nagising. At pinagmamasdan ko ngayon ang maganda niyang mukha na nakapikit. Mahimbing ang tulog niya. Sobra-sobra ba namang pagod ang ginawa ko sa kanya kagabi? Pareho pa rin kaming nakahubad. Tayong kumot lang tayong nakatakip sa aming mga katawan. Pinipigilan kong sarili ko na wag siyang halikan. Ayokong maistorbo ang mahimbing niyang tulog. Habang pinagmamasdan ko ang mukha niya, bigla ko namang naalala yung sinabi niya kagabi. What makes you think na mauulit pa to? Although we share an incredible, wild, hot, and amazing moment last night, medyo hindi rin talaga ako sure kung maulit pa ang nangyari kagabi. Pero siguro, sa tagal ng ginawa namin, sure ako na hindi niya malilimutan, na hindi niya makakalimutan ang lahat ng nangyari. Nakakaramdam na ako ng pagkagutom kaya naman nagpa siya na akong bumangon. Dahan-dahan akong bumangon, ingat na ingat ang galaw ko para hindi siya magising. At tumiretso agad ako sa banyo. To my daily morning routine like maghilamos ng mukha, magtutoothbrush, etc. Ginawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin. Hanggang sa matapos ako at agad lumabas para makapagbihis. Napatingin naman ako sa kay Scar na ngayon mahimbing pa rin ang tulog. Lumabas na ako sa kwarto at tumiretso na sa kitchen area. Kinuha ko ang pan doon at nilagay sa ibabaw ng stove at binuksan iyon. Habang pinapainit, pumunta ako ng ref para kumuha ng 4 na egg. Tapos, bumalik ako sa cooking area, tinapat ko ang palad sa tapat ng pan para ma-check kung mainit pa ito, pero hindi. Kaya't kumuha na muna ako ng bowl at nag-scramble na ako ng itlog habang hinihintay kong uminit ang ibabaw ng pan. Muli kong itinapat ang palad ko sa pan. Mainit na. Kaya kinuha ko ng olive oil at naglagay ako ng konti at inangat ko yung pan. Inikot ko para kumalat ng oil at muling binalik sa stove. Habang pinapainit, naisip kong dagdagan ng pampalasa ang scrambled egg na inihahanda ko. Nilagyan ko naman yung sprinkle ng salt and pepper kanina pero mukhang mas masarap kung lalagyan ko ng cheese para maging cheesy para kay Scar.
Bumalik ako sa may ref at buti na lang may shredded cheese ako kaya ihahalo ko lang sa in-scramble kong itlog at nilagay ko na agad sa pan. Kumuha na ako ng plate para agyan ang niluto ko nang bigla. Lumabas si Scar mula sa kwarto ko and I like what I see. Suot lang naman niya ang t-shirt at boxer shorts ko. Anong oras na? Ba't ang aga mong gumising? Ang tanong niya sa akin tapos naglakad siya papunta sa akin. Sakto naman kakalagay ko lang sa plate ng scrambled egg na ginawa ko at agad ko yon inabot sa kanya. Para nagulat siya sa ginawa ko at nakita ko parang namula pa ang pisngi niya. Thank you. Naglakad siya papunta sa aking small dining table. Nilapag niya ang plate at umupo. Di pa pala ako nakakuha ng tinidor. So agad akong kumuha para iabot sa kanya pagkatapos ay tumabi ako ng upo sa kanya. Hawak niya ang tinidor tapos nalingon niya ako at tumitig siya sa mukha ko. Saan ang food mo? Inusok ko naman ang plate na may scrambled egg sa tapat niya bago magsalita. Ayan din, hati tayo. Tumawa naman siya ng bahagya. Naku Nathan, kulang to. Malakas akong kumain. Wala bang rice at saka kape dyan? Shit, di ko naisip magsaing. Hindi naman kasi ako nakain ng rice sa umaga so rice and coffee palang kinakain niya. Noted yan, sa sunod ay pagpe-prepare ko siya ng breakfast. Tumayo na ako para i-ready ang coffee niya. Buti na lang may coffee pod machine ako. I'm sorry, hindi ako nakapagsaing. Sige sa'yo ng lahat yan and wait ka lang sa coffee mo. Nagmadali ako para gawain ng coffee niya. Mabilis lang naman to eh. You know what? Di ko maintindihan. First, tong place na tinitirhan mo is quite expensive. At sa mga gamit na meron mo dito sa loob, like may bathtub ka, tapos may coffee pod machine ka, at iba pang gamit na meron ka, kitang-kita naman na medyo may sinasabi ka sa buhay. Sabi mo nga sa kwento mo, di ba, na nasa US ang family mo, at ikaw ang nag-insist na tumira dito. Okay, my point is halata namang may pera ka, pero ba't kailangan mo maghanap ng investor para sa startup company mo? Wait lang. Ang sabi ko sa kanya at tumalikod ako saglit para kunin ang coffee niya at nilapag yon tabi ng plate. Muli akong pumesto ng upo sa tabi niya. Interesting. Di ko akalaing ito ang magiging topic namin ngayong umaga pero at least nagpakita siya ng interes at talagang nakikinig pala siya sa mga kwento ko sa kanya kagabi. So I think it's a good sign na nagtatanong siya about sa business ko. Ganito kasi yan, Scar. Since nag-start pa lang ang company, masyado malaki ang risk of failure. Sige, sabihin natin, may 10 million ako. Tapos ininvest ko lahat yun sa company and nag-fail. Sa madaling salita, nawalan ako ng 10 million. Pero kung makakakuha ako ng loan at nag-fail na naman, I just have to declare insolvency and creditors cannot take my personal 10 million because they invested it in my company and the LTD of limited liability applies. Kung saan hindi pa pwedeng galawin ng creditors ang personal assets ko. Tumango-tango siya sa mga sinabi ko at nilagay niya ang plate sa tapat ko. Sa'yo na, nakakahiya sa'yo kung di ka makakain. Kau pa naman nagluto. Tikman mo yung ginawa mo, ang sarap. Tapos nilapit niya sa bibig niya ang mug para humigop ng kape. Napangiti naman ako sa ginawa at sinabi niya, I'm glad na nagustuhan niya ang breakfast na ginawa ko para sa kanya. Nilapag niya ang coffee mug sa table at muli nagsalita. So basically, you're gonna use another people's money just to be safe and to protect your personal money. At talaga bang may 10 million ka? Pautang naman. Ang natatawang sabi niya. Scar's POV. Shit. Agad akong bumangon after kong magising. Medyo masakit ang katawan ko pero kaya ko naman. Paano ba naman hindi sasakit? Sa tingin ko, sobra-sobra ang pinalasap na sarap sa akin ni Nathan kagabi. Hanggang sa eto na nga, dito na ako nakatulog. This is not supposed to happen. Dapat uwi pa ako kagabi. Pero hindi ko nagawa sa sobrang pagod ko. Pero napag-isip-isip ko, bakit ba ako magmamadali? Wala naman pala akong work. Dala ang kumot na binalot ko sa katawan ko. Pumasok ako sa loob ng banyo ni Nathan para maghilamos and to clean up na rin. Mabilis din akong natapos. Buti may extra towel dito sa loob ng banyo ni Nathan. Di ko na siya kailangan tawagin pa para mag-request. Hanggang sa lumabas na ako ng banyo, nasaan ang mga damit ko? Alam ko doon ako hinabara ni Nathan pero wala doon. Tinago kaya ni Nathan? Kung sakali pala, di rin pala agad ako makakauwi kagabi dahil hindi ko alam nasaan ang mga damit ko. Naghanap na lang ako ng pansamantalang maisusuot. Kumuha na lamang ako ng t-shirt at boxer shorts niya dahil yun lang komportableng po pwede kong mahiram at suotin. Tapos tumabas na ako at naabutan ko siyang nagluluto.
Tinanong ko pa siya bakit ang aga yung nagising dahil pareho lang naman kaming puyat. Madaling araw na ata kaming tumigil kanina. Nagulat na lang ako nang bigla niyang inabot sa akin ang plata ng omelette na ginawa niya. Parang nakaramdam naman ako ng pagkapahiya. Pakiramdam ko nag-blush pa ata ako. Wala akong masabi kundi magpasalamat sa kanya. Bago pa man ako makaimik ng nonsense, agad na akong pumunta sa dining table niya para doon ito kainin. Alerto naman si Nathan at agad na nag-abot ng tinidor at umupo sa tabi ko. Napansin ko na wala siyang pagkain. Nasaan ang food niya? Kaya tinanong ko siya tapos ang sabi niya hati daw kami. Di ko naman naspigilan ng sarili kong mag-comment dahil alam kong kulang to. Dahil wala namang rice at isa pa need ko ng coffee, lalo pa ngayon na puyat ako. Nag-sorry naman siya sa akin at nagmamadaling kumilos. Igagawa daw niya ako ng kape. Napansin ko naman na may coffee pod machine siya at napalingon ako sa kabuuan ng pad niya. Sa mga gamit na meron dito sa loob at sa location ng lugar na to, masasabi kong may kaya si Nathan sa buhay plus yung kwento niya pa na nasa abroad ang family niya. Naalala ko pa yung kwento niya kagabi about sa startup business niya na naghahanap siya ng investor to fund his business. Para naging curious akong bigla. Kung may pera siya, bakit kailangan pa ng investor? Sa tingin ko, ibenta lang niya ang kondo na to, magkakaroon siya ng fund to start his business. Habang nakatalikod siya, naisipan kong tanungin ang bagay na yon. May nabasa ako dati online na parang ganito yung ginagawang technique ng mga billionaires. Di nila ginagamit ang sariling pera, ang alam ko, umuutang sila sa bank at yun ang pinapalago nila. Napalingon siya sa akin at pinakikinggan ang tanong ko. Ang tumalikod saglit para kunin ang mug ng kape at nilagay niya sa tapat ko bago muling naupo sa tabi ko at sinagot niya ang tanong ko. In-explain niyang mabuting rason kung bakit gano'n ang gusto niyang mangyari at naiintindihan ko naman. Ayos may natutunan ako sa kanya. Biniro ko pa nga siya kung talaga bang may 10 million siya. Yun kasi ang ginawa niyang example at ang sabi ko pautang ako. Sabay pa kami nagkatawanan. Di naman niya ako sinagot tungkol doon, tayong tawa lang. At nang matapos, kinain niya ng kalahati ng scrambled egg na niluto niya para sa akin. In fairness, ang sarap ng luto niya. Sa totoo lang gusto ko pa pero ang sama ko naman kung di ko siya titirahan, siya nga nagluto nun para sa akin. Medyo nagiging awkward na dahil ang tahimik na. Wala na ako maisip na po pwede maging topic namin para pag-usapan at pakiramdam ko na pa-overstay na ako dito sa place niya. Kailangan ko nang umuwi at ngayon ang alis ni Marco, baka sakali, makumbinsi ko pa siyang isama niya ako sa kanila. Para di naman ako maburyo sa loob ng 3 months at wala naman akong ibang gagawin. Nathan, yung mga damit ko pala nasaan? Kailangan ko nang umuwi . Tumayo naman siya. Ang akala ko, kukunin niyang damit ko pero hindi pala. Dahil lang bumalik siya dito sa my dining table, cellphone ang kanyang dala. Cellphone niya. Iniabot niya to sa akin at kinuha ko naman. Give me your number first. Napailing-iling ako sa ginawa nito. So talagang tinago niya yung damit ko. At para maibalik, need kong ibigay sa kanyang cellphone number ko. Honestly, hindi ako galit sa diskarte niya. I find him resourceful. And how can I be mad at him for all the pleasure he has given me? Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha kong cellphone niya. Sinimulan kong i-type ang number ko. Habang nagtatype ako, nagsalita pa siya. Dapat working number yan at sa'yo talaga yan. Dahil hindi ko ibibigay ang damit mo hanggat hindi ako sure na number mo talaga yan. Ang natatawang sabi niya at medyo natawa din ako sa inimik niya. Inabot ko sa kanya ang cellphone pabalik at agad niyang chinek ang number ko talaga ang nilagay ko hanggang sa nakarinig kami na nagri-ring. So, naniniwala ka na? Ang nakangising sabi ko sa kanya. Tumangutango naman siya at muli akong iniwan dito sa my dining table at pagbalik niya ay dala niya na ang mga damit ko. Maayos pa ang pagkakatapi ng mga yon at iniabot niya sa akin. Grabe naman yung requirements. Cellphone number ko talaga para lang ibalik mo yung mga damit ko? Nagsisiguro lang. Ang mapanukso niyang sabi. Napailing-iling na lamang ako. Masasabi ko na sadyang matalino si Nathan. Nagagawa niya ng paraan na hindi ako agad makaalis at nakuha niya pang cellphone number ko nang walang kahirap-hirap. Scars POV. Paalis ka na? Ang agad na tanong ko kay Margo dahil naabutan ko siyang nasa sala bihis na ng pang-alis at nakita ko nakaredy ng malaki niyang backpack. Ikaw nga ngayon lang umuwi. Tingnan mo tong babaeng to. Ako yung nagtatanong dito . Di ko na lang pinansin ang pagiging sarcastic niya at need ko siyang ulitin. Gusto ko kasing isama niya ako sa probinsya nila . Sige na, Margo. Isama mo na ako sa probinsya ninyo. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ano namang gagawin ko dito sa loob ng 3 buwan?
Umiling-iling to tulad na naging sagot niya sa akin kagabi nung nasa bar kami. Daya naman ito. Ikaw nga nakapunta sa probinsya namin eh. Ang nagtatampo kong sabi. Next time na lang kita isasama. May problema kasi sa amin ngayon eh. Aayusin ko na muna. Ay sus. Kaya naman pala ayaw akong isama. May mga problema naman pala siya. Kaya nga 'di ba sinabi nung una, di sana hindi ko na siya kinulit tas sinamahan ko pa ng konting drama at pagtatampo. Hindi pa rin talaga ako makakasama. Umupo na ako sa may sofa. So ibig sabihin, mag-isa lang talaga ako dito. Ano naman kayang gagawin ko sa loob ng 3 buwan? Ilang araw pa nga lang iburyo na ako. Katulad ng dati, parang hangin na naman ang kausap ko. Si Margo na tipid sa pagsasalita. Mamimiss ko ang katahimikan niya. O bakit? Di ka pa naalis? Ang tanong ko pa sa kanya. Inihintay ko yung uupa sa room ko. What? Labis ang pagkabigla ko sa sinabi niya. Totoo ba ang pagkakadinig ko? Papaupahan niyang kwarto niya? Teka, Margo, wala tayong pinag-usapan na ganyan. Anong sinasabi mo? Pinapaupahan mo yung kwarto mo? Oo, alangan naman magbayad ako, wala nga ako dito. Napapailing na lamang ako sa baluktot na paliwanag nito ni Margo eh. Pero dapat kinausap mo muna ako bago ka nagdedesisyon. Di naman ikaw makikisama kundi ako eh. Di naman naka-imik sa mga sinabi ko. Biglang tumunog ang cellphone ko, unknown number. Text mo ako kapag nakauwi ka na sa bahay nyo. Nathan. Napangiti ako sa message na natanggap ko. Buti nilagay niyang pangalan niya sa may dulo, kung hindi, diretso delete or block agad ang number niya. Napapangiti ako habang sinesave ko yung number niya sa cellphone ko. Di raw walang gagawin. Nagsimula ka na nga kagabi. Di ka nga umuwi tapos ngayon pangiti-ngiti ka dyan. May tama ka yata eh. Napaangat ako ng tingin sa kanya at medyo nahiya, kaya tinago ko naman agad ang cellphone ko. Ayun no, minsan na nga lang magsalita si Margo. Paano pag nalaman niya yung work natin tapos, basta yun na yun, mahirap mag-explain. Ang sabi ko, sino ba kasing nagsabi sa'yo na sabihin mo? Para ka naman tanga eh. Baka nakakalimutan mo kung saan ka magaling. Siyempre, hindi ko malilimutan yan. Magaling akong gumawa ng alibay, in short. Magaling ako magsinungaling. Ang dali-dali lang ng solusyon sa problema mo, Scar. Kung sa tingin mo, maiinip ka sa loob ng 3 buwan, i-date mo si Nathan. Parang di naman yata kaya ng konsensya ko. Paano kapag natapos ng 3 months? Ano mangyayari? Mukhang mabait pa naman si Nathan. Pinagluto pa nga akong breakfast kanina eh. Masyadong komplikado, Margo, panigurado. After 3 months, basta na lang tayong hihilahin ng org kung saan man para isagawa yung sinasabi nilang training for skills and enhancement. Di makipag-break ka bago mag 3 months para di rin masyadong halata. And then, tapos. Napailing-iling na lang ako sa sinasuggest ni Margo sa akin. Akala mo ganun lang talaga kadali ang lahat. Hanggang sa may kumatok na sa may pintuan. Tumuyo si Margo at binuksan yon hanggang sa pinapasok niya ang pansamantalang uupa ng kwarto niya. Salamat naman at hinintay niya muna akong dumating bago siya umalis. Dahil kung hindi, hindi ko talaga papapasukin yan.